Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo. Nagbabalik po ang Health TV Embassy ngayon naman. Natural na pang-scrub sa balat. Naku, mukhang interesado, di ba? Interesado ako dyan. Pero eksperto po dyan, Skin Line. Tama ka dyan, partner. Kaya kung ano man po itong ating natural body scrub para po sa ating balat na maging kutis porcelana, alamin po natin at ikukwento po yan ni Miss Gladys po ng Skin Line. Healthy morning sa ating mga manonood. Isang magandang umaga po sa inyo. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano po mag-prepare ng isang body scrub na makikita po natin sa ating kitchen. So, start na po natin ang ating mga gagamitin. Number one po is ang ating oatmeal. Oatmeal has an anti-inflammatory property. Ito po ay maganda sa mga may eczema, psoriasis. It is also saponin. Ito po ay, it is a cleansing agent. This is best for all skin types. And then, of course, we have our milk. Preferably, we use goat's milk. And kung wala naman po kayong goat's milk, you can use any ordinary milk. Alam naman po natin, ang ating milk ay mayroong vitamin A and B. And vitamin A is very important for our skin. And milk is also good for dry or sensitive skin and also for people na may mga eczema and psoriasis. We have our honey. Ang honey po natin has an antibacterial property also. And it is good for acne treatment and full of antioxidant. And isa pa po, ang honey po natin ay nakakatulong po para mag-slow down ang aging process natin. And it also has a soothing effect and creates glow to our skin. And of course, we can add sea salt as our abrasive para po pagtanggal ng ating mga dead skin cells. And we also need, pwede po natin gamitin ng lotion or any cream base po. Gagamitin po natin para medyo creamier po yung ating gagawin na body scrub. So this can be used also for the whole body and pwede rin po siya sa ating face. Una po ay ilalagay natin ang cream base. And then we add the honey. So haluin lang po natin. I-add po natin ang milk. Ito po kasi normally, pwede po natin siyang ilagay sa ref ng ilang araw because we will add yung po tinatawag natin na sea salt. This will act also as our preservative. So, kailangan lang po natin i-mix mabuti. And then, kapag mix na po siya, i-add na po natin ang ating oatmeal. Kapag po alam natin na medyo sensitive ang skin natin, ito po yung pinaka-safest na pwede natin gamitin. And lahat po actually ng ginamit natin today ay rich in vitamins and minerals for our skin. So, after mixing everything, before po tayo maligo, we need to wet our skin. And then, kuha po tayo ng small amount and then we can scrub it on our body. Hindi lang po yun, after cleansing or after scrubbing your body, dapat po mag-concentrate tayo on mga rough areas of our skin. Ito po is very mild lang, especially dun sa mga medyo nag-iedad na or sensitive skin. Kung gusto po natin na mas magaspang pa po sa ating balat, pwede po nating dagdagan ang sea salt po na gagamitin natin. Ngayon po ay gagawa na naman tayo ng isa pang body scrub recipe na makikita po natin sa ating kitchen. So, una po ulit ay maglalagay tayo ng cream base or any lotion po. Susunod po natin ay ang ating ginger. Ito po yung ginger na ginus po natin. Sama po natin siya sa ating mixture. Ang ginger po kasi ay may healing property. Medyo, ito pong scrub natin na to, pwede po doon sa may masasakit din ng mga katawan kapag pagod po tayo. And then we add our calamansi juice. Calamansi juice has an astringent effect. Nakakatulong din po siya para mapaputi ng mga parte ng ating katawan. And then we will add our turmeric. So ang turmeric po ay one of the
best herbs makikita po natin sa ating kitchen. It has an anti-inflammatory property din po at meron din po siyang tinatawag na it is an antioxidant. Ang turmeric po na sinasabi po natin ngayon ay ito po yung commonly na nakita natin sa kitchen natin na luyang dilaw. So pwede po tayong magdikdik. Kung wala po tayong makukuha na turmeric powder, pwede po tayong magdikdik ng ating luyang dilaw, kunin po natin yung katas at isama po natin sa ating mixture. So kapag nahalo na po natin, pwede po natin ilagay ng ating walnut scrub. So ito po ay isa sa mga natural na produkto po natin na mabibili po natin sa mga beauty store din. Or kung wala naman po tayong makuha na walnut scrub, pwede po natin gamitin ang sea salt. Ang sea salt po kasi is very rich in minerals. So nakikita po natin na nagtitikan na or lumalapot na po ang ating mixture. Maganda po ito sa may mga eczema din, sa mga tao po na medyo masakit ang mga kasukasuan na tinatawag natin. And since it has an rich in antioxidant, nakakatulong po siya sa pagbagal ng ating pagtanda or yung aging process po natin. So katulad po na ginawa natin kanina, pagpasok po natin sa ating bathroom, pwede na po natin siyang lagay directly sa ating skin. And this is more abrasive than oatmeal. So ito po medyo pwede natin gamitin sa mga rough areas talaga ng ating katawan, like sa tuhod, sa paa, and sa mga kamay po natin. We can leave this for mga 5 to 10 minutes bago po natin banlawan. Ngayon po ay isa na naman pong recipe ang gagawin natin na makikita po ulit natin sa ating kusina. Kailangan po natin ulit ang cream-based lotion na normally po ay meron tayo sa ating bahay. And then gagamitin po natin ang tinatawag po natin na kapeng barako or kung gumagamit po tayo ng mga brewed coffee, hindi na po natin kailangang itapon yung ating mga coffee granules dahil ito po ay magagamit po natin sa ating body scrub. So haluin po ulit natin. Dagdagan po natin ang granules kung gusto po natin na mas malapot ang ating body scrub. And nakakatulong po ito para sa mga cellulites natin. And sabi nga po natin, may invigorating effect ang ating coffee. And then for, we can also add milk. Meron po itong vitamin A and vitamin B. Sabi nga po natin kanina, ang vitamin A po ay isa sa pinakamahalagang vitamina na kailangan po ng ating balat. We can also add a little of salt or sea salt para po as preservative kung gusto po natin tong mapatagal pa ang buhay. So haluin po natin. Pwede po natin siya ilagay sa ref para ma-preserve po natin yung freshness po ng ating body scrub. Pero mas maganda po kapag ang gagawin po natin ay sakto lamang po sa isang gamitan. So haluin po natin ulit mabuti and ito na po, ready na po siyang gamitin. Siguro po gagastos lamang tayo ng mga 30 to 40 pesos po at magagamit na po natin ito sa ating buong katawan. This is one way para po magkaroon tayo ng isang magandang balat and hindi na po natin kailangan pang gumastos ng malaki para po ma-maintain po natin ang kinis at ang tinatawag po natin na healthy glow ng ating balat. Ako po si Gladys Rosario. Happy healthy morning po sa inyong lahat. Kaya naman partner, no, makikita natin talaga namang napakaganda ang pwede may dulot sa ating katawan kapag mga natural ang ating mga ginagamit. Kaya wala talagang dahilan na pangit ang isang tao. Kasi maraming paraan, lalo na kung mga natural na produkto ang ating gagamitin sa ating katawan. At saka partner, no, tayo ay may mga choices. Pwede tayong pumili, di ba? Yes. Kaya lang minsan naman may medyo kamahalan, pero napakaganda naman magiging resulta. Di rin. Di rin. Joke Depende lang. rin Sige, yun, diba? Pwede sige. tayo mag-upload. Naman. Okay. At syempre, ito naman, yung ating partner, may sikretong ibubunyag, ha? Yes. Si Doc Lia. Yes, tama ka dyan, partner. Kaya nga po, abangan nyo po dahil ibubunyag ni Doc kung ano po yung kanyang mga sekreto para sa kanyang youthful looking. Dito lang po yan sa pagbabalik ng favorite wellness ng bayan, ang Health TV Embassy. Gagaling ka na, gagaling na tayo sa Health TV Embassy. Tuturuan nila tayo.